Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Philippine National Police nagkaloob ng 9.2 million pesos na reward sa mga civilian informants na nagbigay ng mahalagang impormasyon na nakatulong sa pagkahuli ng 21 na most wanted persons. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayaw. National Police ng mahigit 7 na milyong pisong cash reward sa mga civilian informants na nagbigay ng mahalagang impormasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 21 wanted person na naharap sa iba't ibang mabigat na kaso. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang handover of monetary reward ceremony sa Camp Crame, Quezon City bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga mamamayan sa pagsuporta sa kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang sa mga naarestong akusado ay may kasong murder, kidnapping, robbery, rape, homicide at iba pang mabibigat na krimen. Ayon sa PNP, patuloy ang matagumpay na operasyon na mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa mga otoridad upang mapanagot ang mga nagtatagong kriminal at mapanatili ang kapayapaan at kaisan sa mga komunidad. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagpabalita para sa Police News Network, alagad ng para sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Mahigit 200,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Bacolod City matapos magsagawa ng inspeksyon sa paaralan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Edria de Palubos. Nakumpiska ng mga tauhan ng Bacolod City Police Office ang humigit kumulang 30 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang standard drug price na 204,000 piso mula sa isang minor de edad na grade 9 student sa isang pampublikong paaralan sa Barangay Banago, Bacolod City noong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa ulat ng isang school security guard na nagsasagawa ng regular na inspeksyon ng bag sa exit gate ng paaralan. Nang mapansin ang kahinahinalang laman ng bag ng estudyante, agad niya itong iniulat sa Police Station 3 ng Bacolod City Police Office. Mabilis namang rumisponde ang mga operatiba, katuwang ang mga tauhan ng City Intelligence Unit upang tiyakin ang ligtas, maayos at naaayon sa batas na pagproseso ng insidente. Agad ding isinagawa ng mga pulis ang wastong inventaryo sa mga nakuhang ebidensya alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Samantala, ang minor de edad ay inilagay sa protective custody alinsunod sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Bilang bahagi ng makatao at child-sensitive na pagpapatupad ng batas,
Isa sa ilalim ang bata sa kaukulang intervensyon at rehabilitation sa pamamagitan ng Social Development Center habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng ilegal na droga. Mula dito sa Negros Island Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Di Palobos, alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Upang palakasin ang paghahanda at kakayahan ng mga miyembro ng Camarines Police Provincial Office kung saan inilunsad ang Project Magilas na isa sa ilalim sa Aikido training sa Camarines Norte. Ang buong detalye ng report ay mula kay NUP Catherine Bayatlang. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Camarines Norte Police Provincial Office para sa launching and signing of Memorandum of Understanding for Project Magilas o magiting na alagad ng batas, gabay at inspirasyon upang linangin ng lubos ang kaalaman sa Aikido para sa ligtas na sambayanan at pamahalaan. Formal na inilunsad ng Camarines Norte Police Provincial Office ang Project Magilas o magiting na alagad ng batas, gabay at inspirasyon upang linangin ng lubos ang kaalaman sa Aikido para sa ligtas na sambayanan at pamahalaan nitong buwan ng Hulyo sa Camp Wenceslao Q. Vincent Sr. Daet, Camarines Norte. Dinalahan ito ng mga pulis mula sa iba't ibang municipal police stations, provincial mobile force companies at mga force multipliers. Nagbigay ng mensahe sina Police Colonel Dave A. Mejia, Acting Provincial Director, at Dr. Sara Aviado, kinatawan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte na nagpahayag ng suporta sa programa. Nakiisa rin si Grandmaster Monching J. Gavileño, founder ng Taekwondo o Combat Aikido, na nagsagawa ng demonstrasyon ng mga pangunahing teknik sa Aikido. Kasabay nito ang paglagda ng Memorandum of Understanding bilang patunay ng pagtutulungan ng PNP at mga katuwang na sektor. Isinagawa rin ng basic Aikido training kung saan nagsanay ang mga kalahok sa self-defense, tamang paggamit ng puwersa at defensive tactics. Sa pamamagitan ng Project Magilas, patuloy na pinalalakas ng Camarines Norte PPO ang kahandaan at profesionalismo ng kapulisan at ang mas matatag na ugnayan sa komunidad bilang suporta sa layunin ng bagong Pilipinas. Ang ituturo natin sa kanila ay para sa trabaho nila. Number one, paano sila mag-disarm kapag may mga itak o mga pamalo, may panaktak yung kalaban. O di kaya may lumalaban, paano nila awatin. So, ito ituturo natin ngayon sa kanila. Anong importante? Disarming, arresting, at saka handcuffing. Ating mga kapulisan, ititrain natin sila para sila naman yung maging trainer ng ating BPATs or yung mga force multipliers natin sa baba. And idagdag na rin natin dito yung mga kabataan natin na gustong matuto ng isang self-defense. So, yun ang hinahandaan natin sa ngayon. Mula dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si NUP Catherine Bayatlang, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, NUP Bayatlang. Magkaagapay ang mga miyembro ng Sorsogon Police Provincial Office at mga barangay officials sa pagsasagawa ng enhancement seminar kung saan nagkaroon ng iba't ibang pagsasanay na makakatulong upang labanan at sugpuin ang mga kriminalidad sa lalawigan ng Sorsogon. Police Staff Sergeant Angeli Yonzon sa balita. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month, matagumpay na isinagawa ng Sorsogon Police Provincial Office ang Barangay Officials and Tanod Enhancement Seminar na may temang Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maaasahan at Nararamdaman ng Bayan. Layunin ng seminar na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng ating mga barangay officials at tanod upang higit na maging epektibo sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad. Sa seminar proper, tinalakay ng mga resource speakers ang mahalagang paksa tulad ng legal framework governing children in conflict with the law na ibinahagi ng PNP, proper handling and management of cases involving CICL na ibinahagi ng Social Welfare and Development Office, Safe Spaces Act at anti-bullying na tinalakay ng WCPD-PNCO ng Sorsogon PPO, role of first responders in emergency situations mula naman sa Sorsogon City Police Station bilang paghahanda sa maagap at tamang pagtugon sa mga insidente at basic life support mula sa Spider-Mo kabilang ang aktwal na demonstrasyon
ng mga pangunahing kasanayan sa pagsagip ng buhay sa oras ng emergency. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad nito, patuloy na isinusulong ng Sorsogon PPO ang mas matatag na ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng edukasyon, pagtutulungan at pagbibigay kakayahan sa ating mga frontline partners sa barangay. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Yonzon. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng Police Regional Office 3 kontra kriminalidad, bumaba ang kapangunahing krimen sa Central Luzon sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kasabay nito, mas pinaigting ng Police Regional Office 3 at mga lokal na pamahalaan ang pagpapaigting ng mga naturang at mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng ordinansa. Patrol 1 Edwin Baris sa detalye. Bumaba ang bilang ng 8 pangunahing krimen sa Central Luzon sa loob ng 103 araw ng pagpapatupad ng Safer Cities and Communities Initiative ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa Police Regional Office 3, mula 939 na kaso noong December 24, 2025 hanggang April 5, 2026. Bumaba ito sa 894 na kaso mula April 6 hanggang July 17, 2026 o nabawasan ng 45 na bilang ng mga kaso. Kasabay nito, pinaigting din ng Pro-3 at mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Umabot sa 712,437 ang nahuling lumabag sa mga lokal na batas. Sa bilang na ito, 168,657 ang pinagmulta habang 543,780 ang pinagsabihan at pinalaya. Umabot naman sa 71.95 million pesos ang nakolektang multa. Ayon kay Pro-3 Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, malaking bahagi ng pagbaba ng krimen ang pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad. Nakatulong din ang mas madalas na pagpapatrolya at presensya ng mga pulis, gayon din ang maigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Arestado ang isang barangay kagawad matapos mahulian ng baril at mga bala sa sinagawang search warrant operation ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group ng Isabela, Ilagan Component Police Station at iba pang unit ng PNP sa Ilagan City, Isabela. Tinutukan yan ni Patrolwoman Lenny Lorenzo. Arestado ang isang barangay kagawad matapos ipatupad ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ang isang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa City of Ilagan, Isabela. Kinilala ang naaresto na si alias Rene, 56 na taong gulang, barangay kagawad at residente ng Barangay Cabecera 17 to 21, City of Ilagan. Sa operasyon na pinangunahan ng CIDG Isabela PFU sa pakikipagtulungan ng Ilagan Component City Police Station, RIU-2 PIT Isabela East at RMU-2, nakumpiska ang isang caliber .357 revolver, isang caliber .45 pistol, isang magazine, 33 bala ng iba't ibang kalibre at isang fired cartridge cage ng caliber .357. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa CIDG Isabela PFU para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, patuloy ang mahigpit na kampanya laban sa iligal na pagmamay-ari ng mga baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan ng Isabela. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming mga official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartades Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.